Hallelujah, praise the Lord. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Hallelujah. Are we all excited sa araw po na ito? Amen? Hallelujah. And the Lord has been good for the previous week, for the past months. And kaya naman ngayon, we are welcoming and acknowledging His presence once again. At tayo ngayon ay magpupuri muli sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po ay nagagalak na nandito po tayo. Amen. Kaya naman po, I invite you to pray. Sige po, let us close our eyes. Heavenly Father God, salamat, salamat, salamat. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa lakas, sa panibagong pag-asa, sa buhay na ito, Panginoon. And Lord God, sa opportunity again and sa ability to praise your name, Lord God, to sing out, to dance for you, and to worship together, Lord God, as one. Kaya naman, Lord, I pray that you will be pleased, you will be glorified, Lord God, and every heart will acknowledge your holy name, Panginoon. Every mouth will sing praises to your precious name, Lord God. We love you. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah, church. And this is the word of the Lord today, that we shout with joy to the Lord. Amen. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy and acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. And sabay-sabay po natin itong sabihin, for the Lord is good. His unfading love continues forever and His faithfulness continues to each generation. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Be excited in His presence today. All together we sing. Lift up the gates, fling wide the doors, the King of glory is coming. Through city streets and living hearts we see His Spirit moving. And now His kingdom come, now His will be done. Lift up your banners and practice your praise. Fill up your mouths with that glorious name, Jesus, warrior Jesus. Shout all you people and dance through the town. Come celebrate because heaven's come down. Jesus, welcome King Jesus. Let's sing this, church. Bring all the sick, call to the lost, tell them our God is with us. Come prophesy that now's the time, get ready, church, let's rise up. Now His kingdom come, now His will be done. Lift up your banners and practice your praise. Fill up your hearts with that glorious name, Jesus, warrior Jesus. Shout all you people and dance through the town. Come celebrate.
a hallelujah to the Lord? Hallelujah! Hallelujah, church. We will forever bring a hallelujah to the Lord. We will forever, in all circumstances, praise and thank His name and His deeds. Church, let us all be reminded of what He has done on the cross years and years ago. How He has freed us from sin and guilt. How He has rescued us from darkness. How He has saved us and adopted us. And church, I pray that as we worship the Lord today, we all recognize that He is not just our Savior, but our Lord, our King. And He will reign, and He reigns over everything. And that 1,000 generations will cry out and sing holy to His name. That every hands will be lifted up, every voice will be lifted up, singing holy, holy, holy is His name. And so church, let's just focus in His presence today. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy.
Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hosanna to our Lord and Savior. Lord, we welcome and acknowledge your presence in this place, God. We remember the sacrifice that you had done on the cross, God. We remember your great love for us, God. We remember how holy and righteous you are, God. And Lord, we remember everything you have done for each and every soul here, God. And Lord, we will forever give thanks to you, King of Kings and Lord of Lords, God. Forever declare and utter praises to your name, God. And we will always choose to dwell in your house forever, Lord. We love you and we will continue to give you all the glory alone, God. In Jesus' name we pray, and everybody will say amen and amen. God bless everyone, and you may now be seated. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow him, and there's no more turning back. Whoa. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow. Ayan, good morning po sa bawat isa. Good morning po. Ayan, ayon po sino po nakakaalam na may family day po tayo? Ayan, amen po. As one big family po ng Church of God, magkakaroon po tayo ng family day sa May 1 po. Ayan, gaganapin po siya sa Garden Villa Private Resort. And address niya po is Sita Bukid, Buhay na Tubig, Molino 3, Bacoor, Cavite. Yung date niya po is May 1. And ayun po, holiday po siya and sana po makasama kayo. Yung time niya po is 8 o'clock a.m. And yung entrance fee po ay 250 pesos per head po. Mamaya po may registration po sa labas. Pwede na rin po kayong mag-avail ng ticket. And kapag nakapag-avail na po kayo, huwag niyo po iwawala yung ticket kasi ipe-present po natin siya sa mismong family day po. And kung gusto niyo po ng down payment, pwede rin po siya ng 150 pesos per head po. And yung food naman po is pwede po tayong magdala. Pot bless po ito para mag-share-share po tayo. And marami din po tayong mga games, mga activities po na gagawin doon. And ayun po, ano nga po uling meron sa May 1? Ayan. And ayun po, see you po sa ating family day and God bless po. Magandang morning sa everyone. Ayan, good to see you all again. And bago po ako magpatuloy,
gusto ko lamang pong i-update po kayo sa ating pong kaganapan dito po sa ating gawain sa Lancaster. Ayan, at meron po sa ating ipapakita na short video para po ma-update po tayo. Sige po, pwede bang i-roll na ang video natin? Naka-ready na po ba? Ayan. Cluster 10 of Church of God City of Imus is on a mission to win souls for Christ at Lancaster New City and its neighboring communities. Our first mission is to go and preach the gospel in the power of the Holy Spirit to all people in Lancaster New City and its neighboring communities. This, we have Sunday service every 10:30 a.m., 6 Bible locations happening every Saturday, tracts giving, online prayer meeting every Thursday, and fellowship every month. Our second mission, to disciple all who got born again and make them followers of Christ by building them up, equipping, and mentoring. Now, COG Lancaster has 20 C2S groups happening online and face-to-face. We also have the different ministries: youth, children's, men's, and ladies. Third mission is to teach every member through WordOut to obey everything that the Lord has commanded us to do until the coming of the Lord Jesus Christ. In line with this, several trainings were conducted, like C2S 101, Aim and Shoot, and CLTP. However, Church of God Lancaster New City faces challenges in their growing ministry. With limited space for kids, they strive to provide engaging and meaningful learning experiences despite cramped areas. Every Sunday, dedicated volunteers transfer and set up equipment to ensure a smooth worship service. These challenges highlight the urgent need for a more permanent and spacious worship venue, where more lives can be reached and transformed for Christ. Now, our family is preparing for a big move from Hope Function Hall to Lancaster Square. As the congregation grows, the need for a more permanent and spacious venue becomes clearer. This transition marks an exciting season of faith, unity, and expansion, ensuring a more stable and welcoming place for worship, fellowship, and outreach. It's time to move forward and Yeah. be a Hanggang part dyan na lang of po the muna. shared mission to serve, Okay, cut na lang. give, and grow together in Christ. Gusto ko pong ipakilala si Brother Roy Abihay. Ayan, muntik pang malimutan pangalan mo. Tumayo ka ba? Nakita ka na ba? Opo, yan po. Diyan niyo po iaabot yung ating mga blessing of support. Meron po kasi tayong pinopromote na mabuo pong amount dahil ito na pong 15 ng Abril. Sa Tuesday na po tayo magbabayad po doon sa venue, and we would really appreciate and believing that our God, as we take some more bricks today, kasi 10,000 po yung isang brick, talagang wow, di ba? And pero alam ko po na hindi po kayo malulugi. Ayan. Hindi ho kayo mawawalan. Lalo po kayong pagpapalain ng ating Panginoon. Wala naman hong gawain na nalugi kasi bigay ng bigay. Ang alam ko po, ang gawaing bigay ng bigay, lalo pong pinagpapala ng Panginoon. Subok ko na po ang Panginoon sa 40 taong paglilingkod sa Kanya. Ayan, kaya mahuhulaan nyo na po agad ang aking edad. But anyway, so, mamaya po, paglabas po ninyo, si Brother Roy will explain further how we can help. And mamaya po, we're gonna have a second offering naman para sa gusto lang magbigay ng kahit papaano to help defray po yung ano pang needed to complete the fund for the year or for getting the place po. So yun po, kaya praise the Lord, nakikita po natin ang malaking gagawin ng Diyos dito po sa Lancaster. Ayan, and 50,000 families po ang nandyan po sa Lancaster. Marami po yung 50,000, ano po?
Amen? Ayan, ano? And kaya po nagpa-print po tayo ng 50,000 na trucks. Ayan po, ano? And kung gusto niyo rin pong mag-donate para sa trucks, bawat isang truck po na pamimigay ay malaki pong blessing naman ng Panginoon na maliligtas ang isang kaluluwa. Amen. So yun po, kaya nakikita natin na a bigger venue, a more permanent place is needed para marami pong ma-accommodate pa ng mga souls. At alam ko po, one day, magkakaroon na rin sila ng sariling building, sariling lupa, a bigger venue para po sa gawain doon. At siyempre, maaaring doon na rin po manggagaling ang mga bagong pastor. Ayan, ano po. Kaya naman, salamat po sa inyong suporta. Patuloy nating ipanalangin na ang ating pong gawain sa Lancaster ay tuloy-tuloy po na ma-establish in the power of the Holy Ghost. Sabi nga, at sa pangalan ni Jesus, ay maraming mga tao pa ang maligtas. Ayan, yun naman po ang bottom line po natin. So, Holy Week na rin po. Alam niyo po bang bukas ay Lunes Santo na? Yun po ang mga tawag, di ba? At ngayong araw na ito ay palaspas. Ayan, wala kayong dalang palaspas. Pero yun nga po, ito'y isang naging tradisyon na lamang na pagkatapos daw bindisyonan, isasabit sa bahay para umalis ang mga malas. Hindi ko lang maintindihan ba't hanggang ngayon ang Pilipinas lalo yatang dumami ang malas, ano? Lalong dumami ang magnanakaw. Kaya po I believe hindi po sa dahon nakukuha yan, hindi ho sa relihiyon yan, hindi ho yan makukuha sa anumang mga pagpapakita ng mga religious rights. Ang pwede lamang magbago sa bansang ito at magligtas sa bansang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Hindi na po nyo kailangan ng palaspas para itaboy ang masasamang demonyo. Masama nga, demonyo nga, kaya masama. Kailangan nyo lang sabihin, in Jesus' name, umalis ka dito na masamang espiritu, ito'y aking tahanan, ito'y aking tirahan, at ako lamang ang may karapatang manatili sa tahanan ito in Jesus' name. Aalis po yan. Amen. Ayan. Pati ho mga korap na opisyal, ipag-pray nyo po na umalis. Hindi ho sila yung espiritu. Espiritu po kasi yan eh. Alam nyo ba yon? We are not fighting against flesh and blood. We are fighting against authorities, rulers, principalities, spiritual realms, kapatid. Hindi ho tao ang kalaban natin. Espiritu po. Kaya pag hindi ka nananalangin, ewan ko lang kung saan ka dadamputin, kailangan po ay manalangin po tayo. Amen. Yan. So praise the Lord. At masaya akong makita kayong muli. Masaya ba kayong makita-kita tayong muli? Ako po kasi lagari. And we are preparing for something because we are preparing our church to be engaged in a bigger scale of ministry and evangelism. Yun naman ang heart ng ating Diyos. Tayo po ay talagang mag-evangelize. Amen. Nag-evangelize po ba tayo? Yan, yung C2S, yung trucks natin na ipinamimigay po. Meron na ba kayong, nabigyan na ba kayo ng trucks? Nandiyan ba yung mga taga-outreach? Ayan, bigyan nyo ng tigi 1,000 bawat isa. Para maraming mapagbigyan ng kaluluwa. Pero i-report naman nyo sa amin para na sa ganun ay meron naman po tayong kasiyahan sa pusong malaman na kapamigay tayo. At meron bang bago dito na umattend for the first time? Meron po ba? Meron po ba na nandyan for the first time? Ayan. Siguro po ay ang karamihan din ay umuwi na sa probinsya kasi mahabang santuhan ito, di ba? Kasi Lunes Santo, sa Tagalog ng Tuesday, Martes Santo, ayan, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, di ba? Biyernes Santo, ayan, at Sabado de Gloria, maliligo na ang lahat, di ba? So, ewan ko, I believe some of you uuwi ng probinsya. May mga uuwi ba ng probinsya dito? Mga papasyalan ng mga mahal sa buhay. Ingatan kayo ng Panginoon, protektahan kayo sa daan, pagpalain kayo at maging blessing kayo sa pupuntahan nyo. Amen. Ayan, ano? So, sa mundong ito kasi, nais ko pong ibalik natin ang ating kaisipan sa unang-unang pangyayari ng mga bagay-bagay. Na itong clicker na to ay huli tayong nagkita. Bakit ba ang dyan agad? Ano? Ito yung title. Okay, nauna yung sigaw ko kanina, nahuli yung title. Anyway, let's continue. Ayan, familiar po ba tayo dyan?
Yan po ay isa lamang perception. May garden, may Satanas na in the form of a serpent. Hindi kasi maintindihan kung anong itsura ng serpent. So konsepto na lang ito ng artist. Pero basta may serpent, nagsasalita. And hindi ko lang alam kung ganyan ang itsura niya. No po? Sabi po ng professor ko sa theology ng basic doctrine, baka daw maganda siya o pogi. Kasi daw, bakit naman makikipag-usap si Adan o si Eva sa isang pangit? Di po ba? Kayo ba, gusto niyo ba makipag-usap sa mukhang, ang pangil, haba, mata, namumula? Eh, baka tumakbo ka, di ba? So it could be a person, a personality, attractive, and wise. Kaya nakinig po itong babaeng ito at yun nga po, inaalok sila ni Satanas na kumain ng pinagbabawal. Utos kasi ng Diyos, huwag mong kainin eh. Kaso, sabi ni Eva, baka ako kasi mamamatay kami. Huwag daw namin niyang kakainin, huwag hihipuin kasi mamamatay kami. Anong sabi ni Satanas? Hindi! You will not surely die. Parang sinasabi niya, sinungaling ang Diyos mo. Pambihira, ano? So nakinig naman si Eva, parang, Kaya sabi niya, kasi alam ng Diyos, pag kinain mo to, magiging Diyos ka rin. Ayan. You will know the good and the bad. Ayan, So tama naman, di ba? So yung epekto ng sin, alam na natin kung ano ang tama at ano ang mali. Tama po ba? Kaya nga yung mga batang maliliit, sabing gano'n, pag namatay daw ba, saan ba pupunta? Sa langit o sa impyerno? Hindi pa ho niya na-exercise yung knowing what is good and evil. Kaya po siya po ay sa kanyang lumikha ang ating Panginoon. So kaya naman, natukso. Ayan, alam natin, natukso, kinain. At ito nga po ay pinakain na rin niya kay Adan. At nagulat na lang sila, naging hubot-hubad po sila. Nakita nila, uy, wala tayong damit. Ayan. So yun na po yung senyales na pumasok na yung kasalanan. Nawala na ang luwalhating damit. The glorified, a glorious body. Nawala na ang takip ng kabanalan at napalitan na ng mata ng malisyosong mata. Kaya naman nakita nila, ay, nakahubot-hubad tayo. Ayan, bigla sila nahiya sa isa't isa. At ito na po yung dahilan na alam nila they have done something wrong and they hid from God and yet God tried na sila po ay ma-restore. Kaya lang, hindi po sila nagsisi. Sa halip ay sabi ni Adan, sabi ng Adan, kasi po yung asawa ko, siya naman ang may kasalanan, binigyan ako, napakain tuloy ako. Sabi naman ni Eva, ito kasing ahas tinukso ako. Sabi naman ng ahas, ako na nga, wala lang iba. But anyway, yun po ang naging dahilan na sila po ay namatay. Ibig sabihin ng kamatayan po sa Old Testament ay separation. So we died. We no longer have fellowship with God. Naputol na po yung fellowship natin sa Diyos. Pinalayas na po sila sa garden kasi baka makain pa nila yung bunga ng walang hanggan. Alam niyo po, may bunga pala na punong kahoy na may bunga ng walang hanggan. Pag nakain nila yon, mananatili na sila sa kasalanan, hindi na po sila maliligtas. And so they have to be removed, kicked out, from the garden para hindi na po lumala ang problema. So, damage control na po yun. At alam natin na because of what happened in the garden 6,000 years ago, according to the Bible, pumasok po ang kasalanan sa atin, sabi sa Romans 5:12, therefore, just as through one man, Adam, sin entered the world, and death through sin, and thus death is spread to all men. So, kaya tayo lahat nadamay. Amen. So, kaya ngayon, ang batang isinilang ay may kasalanan na. Hindi lang niya na-exercise, kaya po siya ay inosente sa mata ng Diyos. Pero lahat tayo ay may kasalanan. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. In Romans 3 verse 10, for no one is righteous. Yes, no one is righteous. Pag sinabing no one is righteous, tumutukoy po ito sa tao na walang isa mang matuwid na taong nabuhay sa ibabaw ng lupa na matuwid. Ang implikasyon po nito, baka may sinasamba kayong tao, ang pangalan niya ay sa tao, mag-isip-isip po tayo sapagkat lahat po ay nagkasala. Ibig sabihin lang noon, iisa lang kasi ang talagang tagapagligtas. Yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya lang, may implikasyon po ito sa atin.
Na ang sabi po sa verse na ito sa 1 John 2:16, "For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world." Ano po ba ang ibig sabihin nito? Tayo po ay ginagamitan pa rin ni Satanas ng the same trick, the same strategy para matukso tayo na magkasala. Ginagamit po niya yung ating laman, itong flesh. Tawakan mo nga, baka ikaw ay hindi na flesh, baka ikaw ay kaluluwa na lang, baka ang katabi mo ay kaluluwa na lang, pakihawak-hawak nga, o yan, tao pa rin. Ano po? Ito po yung pinapaandar ng kasalanan. Hindi niya kasi pwedeng utusan ng Espiritu para magkasala. Kaya nga kailangan ma-born again dahil yun lang ang magiging dahilan para makaya ng flesh na mag-say no to sin. Tama po? Kaya naman, itong flesh na to, ang gagamitin niya kasi pag mainit, papawisan. Pwede mo bang utusan yung katawan mo na huwag kang mainitan at huwag kang tumulo, pawis? Hindi naman pwede yun, di ba? So this body is naturally will only be affected kung ano po yung nasa mundo natin. Kaya pag nakaramdam ng gutom, hindi mo pwedeng utusan ng tiyan mo, huwag kang magutom, inuutusan kita, hindi po, kakain ka talaga. Ano po? And a lot of things about the flesh. And kaya pagka ang flesh po ay natutokso sa kapwa flesh, ano po? At yung eyes, ayan po, ang mata na yan. Kung saan-saan na napapunta yung mata na yan, napatingin yung mata na yan, ano po, mga panoorin, mga nakikita natin sa mga palabas, nabibigla tayo at ang mata natin ay talagang, natutokso. Yung pride of life, yan, ayaw magpasakop sa Diyos, matigas ang ulo, ano po, nagmamalaki. Sabi rito, hindi yan galing sa ating Ama. Yan po yung strategy ni Satanas. Yan po ang kinabagsak ni Eva at ni Adan. The same strategy na up to this time, to this present world, effective pa rin. Ayan, ano? So, sino po ba ang may kagagawan yan? Ayan po, si Lucifer. Ang pogi, di ba? Pag di ka pa naman nakipag-usap dyan, sa gandang lalaki niyan, di ba? Ang damit po niya, actually siya po kasi ang pinaka-lead singer. Alam niyo ba yon? Siya po ang pinaka-praise lead ng kaharian ng Diyos sa kalangitan. Ang kaiba po sa kanya ay hindi po niya kailangan ng banda kasi po yung damit niya ay mayroon pong magical, sabi nga, effect na pag kinumpas niya parang piano, parang gitara, parang yung mga iba't ibang klaseng musika, sasabayan pa ng awit. Ganun po ka-high-tech yung pong damit ni Lucifer. No po? At kaya naman, sabi rito, siya po yung Diyos ng mundong ito. Hello? He is the God of this world, Satan, blinded the minds of those who don't believe. Kaya lahat ng hindi naniniwala kay Christ, bulag po yan. Huwag ka nang makipagtalo, huwag ka nang magtampo, huwag ka nang sumama ang loob. Para ka namang sumasama ang loob, bulag nga Amen. So, ipanalangin mo na lang, nawa mabuksan ng kanyang isip, nawa makita niya ang katotohanan. And sabi rito, and unable to see the glorious light of the good news. Kaya bago mag-share ng gospel, di ba, kailangan ipag-pray, basagin lahat ng mga tumatakip sa kanyang mga paniniwala o sa mata, sa kaunawaan, and para maunawaan ang salita ng Diyos. Sabi rito, they don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. So maliwanag po, in-establish sabi ng Word of God, at mababasa pa natin sa ibang mga verses. Si Satanas po ang hari o Diyos ng mundong ito. Hello? Paano po nangyari yun? Kasi po nung magkasala po si Eva at si Adan, nakuha po ni Satanas yung corona. Ano po? Napapunta yung kanyang karapatan. Kaya po si Eva at si Adan, nawala po yung karapatan sa kanila. Kaya naman ganun kahalaga na dumating si Kristo, binalik niya sa atin yung karapatan, yung rulership, yung authority, yung power, ibinalik niya po sa atin. Kaya lang po, siyempre, hanggat ang mga tao po, karamihan sa mundong ito, sakop pa ng pagka-Diyos ni Satanas, sila po ay paaanda rin po ni Satanas. Naunawaan po ba natin yon? Kaya lang, ito po si Satanas is a limited being. Siya po ay, hindi po siya omniscient, ibig sabihin, hindi niya kayang basahin ang isip mo. Hello? No, kung iniisip mo, nababasa yata ni Satanas ang iniisip ko, nagkakamali ka. Alam lang niya ang tingin mo. Yung tingin na malagkit, alam niya yan. Ano po? Yung tingin na meron kang binabalak, alam niya yan. So nababasa lang niya yung galaw ng mata mo, yung gesture mo,
yung actuation mo, yung mga style mo sa galaw. Pero yung isip mo, hindi niya po nababasa. Hindi po siya omniscient o nakakaalam ng lahat ng bagay. Pangalawa, hindi po siya omnipotent. Limitado lang ang power niya. Kaya nga sa pangalan ni Jesus, bagsak agad ang gawa ng dyablo. Amen. Dapat niyo po maunawaan ito. At hindi rin po siya omnipresent. Meron po siya mga alipores, mga naka-assign po sa buong mundo. Kumbaga sa political system of the world, meron po diyang president, may vice president, meron pong senators, meron pong mga governors and mayors, meron pong mga sanggunian, barangay. Lahat po yan may mga naka-assign. Pero hindi po siya nasa lahat ng dako, nagre-report lang po sila. May nangyayari dito sa Pilipinas, ayan. Meron ditong kaming ginagawang operation, anong update. So, ganun lang po siya. So, kaya pwede nating banggain yun. Kasi po, ang Panginoon natin ay everywhere. Amen. Siya lamang po ang nasa lahat ng dako at alam niya agad, immediately, wala nang kailangan mag-report sa Kanya. Amen. And ito pong si Satanas, kaya po niyang magmaskara o mag-ala angel of light. Hindi lamang po angel of light. Kaya niyang magsaala mukhang Mama Mary. Ayan. Kaya niya po mukhang white lady. Ano po? Kaya niyang mag-anyo ng lahat ng anyo para ikaw ay malinlang at mawala ka sa pananampalataya. At meron po siyang matataas na ranggo ng mga demonyo na kayang gayahin ang itsura ng lolo mo. Kayang gayahin ng mga pangyayari sa lupa para linlangin ang tao, para na sa ganon, ay malito sila, ano ba talaga ang totoo? Akala ko ba si Jesus ang pinakamakapangyarihan? Bakit ito yung kaluluwa na umiiyak at tinuro pa kung saan siya pinatay at saan siya nilibing? Ano yun? Nalilito tayo, di ba? Kaya hong gawin ni Satanas lahat yun. At kanyang mga high-ranking official, kayang-kaya po nilang lokohin ang tao para mawala. Sila po ang Diyos ng mundong ito So kaya hindi na ho tayo magtataka doon. And ang kanya po lamang layunin ay para sirain ang buhay mo. Hello? Nakawin ang buhay mo, nakawin ang pamilya mo, nakawin ang hanap buhay mo, nakawin ang kagalakan mo, nakawin lahat ng makakapagpaunlad at makakapagpaganda ng buhay mo. Kaya po pag nakikita nyo parang pumapangit ng buhay mo, parang nagkakaroon ka na ng mga pagkakatakutan, or parang nagkakalugi-lugi na, immediately makahalata ka na. Si Satanas, kumikilos na. At nasusunod doon, siyempre, ikay mabubuwang na, ikay madidepress na, ikaw ngayon ay matatakot na, ikaw ngayon ay mapaparanoid na. So, eventually, mahihiwalay ka na sa Diyos. Ayan. So, kaya po, ganun po. Huwag ho tayong magpapauto kay Satanas. Hindi ho niya gustong gumanda ang buhay mo. Minsan, iuutuin ka niya, gawin mo to para umunlad ka, para yumaman ka. O di ba, yumaman ka kaagad. Ganun lang yun di ba? Pero hindi mo alam sa bandang huli, sisingiling ka niya. O bibigyan ka niya ng kung ano-anong mga problema sa buhay na ikamamatay mo na sa sama ng loob. And then, kaya sabi ni Jesus Christ, I have come that they may have life and have it to the full. Yan po ang Panginoong Jesus na meron ka. Nasa iyo ba si Jesus? Kung nasa iyo si Jesus, hindi ka pwedeng pagnakawan ni Satanas. Kung nasa iyo si Jesus, hindi ka niya pwedeng patayin o wasakin o ihiwalay sa Diyos. Kung nasa iyo si Jesus, nasa iyo ang sinasabi niyang buhay at isang buhay na makahulugan at masagana. Amen. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong sarili, nasa akin si Jesus. Amen. Hallelujah. Pero siyempre po, bakit nga ba nakakakilos ang kaaway sa ating buhay up to this time? Hindi naman ho tayo dito mga kunyari walang alam. Pero meron po akong gustong ipaunawa sa inyo na ito'y naituro ko na pero kailangan kong ulitin uli kasi kailangan bumaon to sa isip natin at kaunawaan natin. Meron kang body, soul, and spirit. Tingnan mo ang katabi mo. Ang nakikita mo sa kanya ay body. Nakikita mo ba yung soul niya? Hindi. Yung spirit. Pero nakikita mo lang yung manifestation. Ano po? So papaliwanag natin yan mamaya. So meron po kasing epekto ito sapagkat tayo po ay bilang tripartite being, meron pong sense na kung saan ang body ay ginagamit po para sa mundong ito. Kaya nga sense of the world, nandiyan po yung eyes, yung hearing, yung taste, feeling, and smell. At meron naman tayong tinatawag na sense of self.
na alam mo ang gusto mo, alam mo ang pakiramdam mo, alam mo ang mga bagay-bagay. Amen. Kaya nga madalas sinasabi ko, nakakita ka ng magandang bulaklak, ay ang ganda ng bulaklak. Okay? Isang papasok ang knowledge. Alam mo na iyon ay poinsettia. Paki-spelling ang poinsettia, hindi rose na lang. Alam mo, rose ito. At inamoy mo at ang ganda ng tubo at matikas at talagang gusto ko itong ipangregalo. So nagkaroon ka ng emosyon, no? At ngayon, saan papasok yung will, bibilin mo na yung rose. Kukunin mo, ibibigay mo sa gusto mong pagbigyan. So kaya nagmamanifest lang yung soul. Kung paano yung kaalaman, kung paano yung emosyon, at kung paano yung will ay nagmamanifest sa buhay po natin. Naunawaan po ba natin? At ito namang spirit, of course, yan po ay sense of God. Diyan po pumapasok ang programa po namin na dati po ang programa ng rehabilitation noon ay body and soul, walang spirit. Kaya nang pinopost namin o pinesent namin ang biblical na approach ng rehabilitation, restoration, and reintegration, hindi po nila maintindihan anong ibig sabihin yan. Akala nila relihiyon, ayaw nila ng relihiyon. Sabi namin, hindi po ito'y espiritu na dapat pong maborn again. Kasi yan po yung image, yung likeness, na hanggat hindi po yan lumalapat at bumabalik at nahuhubog sa isang dating nasa isang addiction, hindi ho siya magbabago kailanman. Amen? Mukha lang nagbago, pero babalik ka rin, sabi nga, dahil wala namang totoong transformation. So kaya natutuwa tayo, may mga ilan tayong kapatiran na born again, at ngayon ay meron tayong mga kapatiran naglilingkod sa Panginoon, at isang araw makikita natin magpipreach na rin dito yung isa sa mga dahil po na born again po siya. Galing po siya ng kulungan. Ayan. So kaya po, praise the Lord, palakpakan naman natin ang Panginoon. So I want to bring you, para maunawaan natin mabuti, itong tungkol sa tao na kung saan ginawa ng Diyos sa kanyang image. Ayan. Kaya lang nagkasala, pero na born again, ibig sabihin ng regenerated, na born again, at pinuspos ng Espiritu. Para lang makita natin mabuti na kung saan ang ating pong katauhan ay meron tayong Espiritu, kaluluwa, flesh, yung body po natin. If you see the arrow na from the Spirit na tumatagos hanggang soul and flesh, ibig sabihin, yung Spirit ang nasusunod. Ano po? Yan ang original. Okay? And kaya lang, nung magkasala na po, yan na po, nagdilim na ang gitna, okay? Hindi na po tayo born again, patay na ang Espiritu, hiwalay na sa Diyos, ang nasusunod ang flesh. Tama? Kaya kung anong gusto ng flesh, magpapakasaya ang flesh, magpapakalasing ang flesh, magpaparty na magpaparty, gagawa siya ng lahat ng gusto ng flesh. Masayang masaya siya, pero wala po kasi ang Espiritu ng Diyos, patay sa kanya po. Kaya minsan nagugulat ako, nanonood ba kayo ng Netflix? Minsan nakala ko ang ganda-ganda ng palabas, ang ganda ng palabas. Maya-maya, teka, lipat. Ba't may ganon? Parang normal na lang ba yung, alam mo yung mga tao, yung normal na lang ba na magse-sex sila, tapos wala lang. Makikipag-sex naman sa iba, wala lang. Flesh. Walang kasal, walang mahalan, hindi nga alam ang pangalan, parang gamitan lang. Just to, what? Fulfill the pleasure of the flesh. Matugunan lang yung kanyang pangangailangan sa katawan. Si Saul, susunod lang naman yan eh. Kaya lang, hindi po umaandar ang Espiritu. Patay po. Kaya nga, kahit na ayaw niya sa kasalanan, para ho siyang nakakadena, na talagang, sige lang, wala akong magagawa. Tukso, wala akong magagawa. Kasalanan, wala akong magagawa. Kasi walang control ang Espiritu sa'yo. Amen? Naunawaan na ba natin? Ayan. So kaya naman, nung maborn again tayo, ayan. Teka, meron palang nakasulat. Lalagpasan ko na yan. Ibig sabihin lang nito, ang ganitong uri ng tao pupuntang impyerno po talaga yan. Kaya ho tayo nagsishare ng gospel. Alright. So ito naman na born again na. So kita natin, buhay na. Okay? Buhay na. Pambihira.
ang espiritu niya. And parang kalahati lang yata, Pastor, yung buo, yung spirit, parang naglalaban si soul, si mind, emotion, and will. Parang nakikipaglaban pa kay espiritu. At si flesh parang nag-resist. Pansin niyo yung arrow, di ba? Pag ganun, pasalubong. Yun nga po, kasi nga, dahil na-born again ka, kaya lang, may stages tayo ng na-born again ka, pero ayaw mong kontrolin ka ng Holy Spirit. But you are born again already. Probably nadaanan natin yan, or na-experience natin yan. Probably ngayon mo lang ito naintindihan, kaya pala. Okay? Kasi ayaw mo makisama sa gusto ng Spirit eh. Malakas pa rin si laman. At si Saul, siyempre, hindi niya malaman kung kanino siya papanig, di ba? So, and then, yun nga, pero kapag ang Espiritu naman ang masusunod, nabubuhay ka. Yung Word of God, napakahalaga para lumakas ang Espiritu at humina ang laman. Kaya po napakahalaga na maunawaan natin. Mahalaga po talaga ang prayer and fasting. Kapag ka nagpa-fasting ka, humihina si laman, pansinin nyo, mas nasusunod ang Espiritu. Amen? Sige po, subukan natin mag-pray and fasting. Ayan, wala naman pong problema. Sabihin nyo lang po at nang sa ganun ay maibigyan namin kayo ng listahan ng mga prayer requests. Sabi ganun, So kaya tignan natin yung spirit-filled na tao. Ayan, pansinin natin yung arrow. Ang Espiritu ng Diyos ang may control kay soul, emotion, will, and knowledge. Kaya nga po yung kaalaman, kapag wala ang Espiritu ng Diyos, baka kung saan magamit ang kaalaman. Napakagaling manloko ng kapwa. Napakagaling mag-hocus-pocus ng mga budget, biglang wala palang budget, napapunta pala lahat sa kanyang bahay, sa kanyang mansyon, sa kanyang mga ari-arian, samantalang ang tao yung naghihirap, pero ang tao, boboto ko pa rin yan. Bakit? Wala po sa Espiritu ng Diyos. So kaya, pagka kontrolado ng Spirit, yung knowledge gagamitin sa tama. Amen. Kaya nga sabi ko, si Kristo lang ang sagot sa lahat ng problema ng bansang ito. Maliban ang Pilipinas ay ma-born again, wala hong magandang pupuntahan ng bansa na ito. Amen. Nadinig niyo po ba ako? Ibig sabihin nito ay makisama tayo, mag-participate tayo, hindi ho kumalye na para po magprotesta, kundi kumalye para ibigay ang pangalan ni Jesus, na si Jesus lang ang sagot sa lahat ng problema. Amen. And so susunod lang si flesh. Puspos ka eh. Susunod lang si flesh, magpipray yan, hindi yan matutulog. Magme-memorize ng verse yan. Hindi yan susunod sa gusto ng laman. Susunod yan sa gusto ng Espiritu. Kaya po, kontento ang taong yan. Lumalabas ang bunga ng Espiritu Santo. At makikita ang nagbabago ang buhay niya. Bagong puso, bagong lifestyle, bagong isip. Yan po ang manifestation ng isang puspos ng Espiritu Santo. Amen! Tignan mo nga uling katabi mo. Sa palagay mo ba ay nakita mo na ba ang changes sa kanyang buhay? O nandun ba siya na born again pero may struggle po siya? Hindi pa niya nais na mapuspos. Gusto niyo bang mapuspos ng Espiritu? Kasi pag napuspos kayo, pambihira, ayan, kontento ka. Kahit anong meron ka, kontento ka, hindi ka inggitin, ika nga. Andun yung bunga ng Espiritu, mapagpasensya ka, mapagmahal ka, mapagpatawad ka. At kita ang bagong puso, bagong buhay, bagong isip. Pero alam niyo po ba, sa kabila ng lahat na nangyari ito, bakit kaya may bumabalik sa lumang pagkatao? May nakita ba kayong ganon? Born again yun. Dati ang puspos yun. Nag-share pa nga sa akin ng gospel yun eh. Sinitues pa nga ako eh. Pero bakit nawawala? Bumabalik sa lumang pagkatao. Anong nangyari sa kanya? Na-entangled na naman. Nabubuhay na naman sa kasalanan. Pambihira. Nagiging karnal. Merong ganon. Nakakita na ba kayo ng ganon? And ang nangyari po ay nasa bondage and stronghold siya. Kita mo yung drawing. Hinahati, na hinihila siya ng kanyang isip, hinihila siya ng kanyang puso, wala ho ang Espiritu, hindi ho namumuno or nangunguna sa kanyang buhay. Ano po nangyari? What happened?
nakalimutan natin may Satanas. Magmula nung na born again ka, nag-declare ka ng gera kay Satanas. Ano po? Naging kaaway mo siyang number 1. Kaya nga ang sabi sa Ephesians 6:12, tignan na lang po niyo sa Bible niyo. Ang struggle natin, ang ating pakikibaka, ayan po, struggle, pakikipaglaban. Hindi po yan kalaban mo ang tao, hindi po yung katabi mo, hindi po yung nanay mo, hindi po yung kuya mo, hindi po yung kapitbahay mo, hindi po yung kaopisina mo, hindi po yung mga tao sa paligid mo, hindi po sila flesh and blood, hindi po flesh and blood. Ang sabi, ang kalaban mo, rulers, authorities, powers of this dark world, spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ay, mabigat pala ang kalaban natin. Takot ka ba sa masasamang espiritu? Kapatid, huwag ka matakot sapagkat greater is the Lord Jesus Christ who is, ika nga, the Son of God than Satan who is in this world. Amen? Nasa iyo na si Kristo. Amen? Greater is the Lord Jesus Christ who is in your heart. Amen? So hindi mo kakatakutan itong mga kapangyarihan ng kadiliman sa kalangitan, pambihira. Ano po? Hindi mo ito kakatakutan ng mga kapangyarihan at mga nangungunang mga espiritong ito. Kaya pag may nakita kang nang aapi, nang aabuso, nananakit, at sinasamantala ka, ipag-pray mo yung espiritu na yon. Sa pangalan ni Jesus, tinatalian kita, espiritu ng pagsasamantala, espiritu ng pagsisinungaling, espiritu ng pag-aabuso. Talian mo yan, magugulat ka na lang. Biglang babait na sa'yo. O siya nga pala, pasensya ka na kanina. Libre kita. Nagugulat ka. Paano nangyari yun? Di ba? So, kailangan maging aware tayo rito. Ephesians 6:12, basahin nyo na lang po yan. Ano? And alam nyo, si Satanas nga, sabi ko kanina, is working, sabi sa binasa natin, working in a demographic kind of approach of yung tinatawag natin principalities tulad ng nangyari kay Daniel, na may mga sakop pala, may mga presidente pala, parang ganon, na namumuno at naka-assign para sirain tayo. Kaya nga, ito pong si Satanas ay nagtatrabaho po siya sa mga hindi nakikitang pintuang espiritual. Aba, may portal. May spiritual door, pambihira. Ano po? Ano po ito? Kung ikaw ay nai-engage sa mga occult practices, nag-i-entertain ng mga simple thoughts and desires. Kung ikaw ay nakakaisip ng rebelyon, pagsalangsang, hindi ka nagsasubmit, palaban sa mga lahat ng mga nasa authorities na nilagay ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ay napapalibutan ng mga taong nabubuhay sa kasalanan at ikaw naman ay paanod-anod ka sa mga taong nabubuhay sa kasalanan, ayaw mo namang share ng gospel, ano po? Hindi mo namamalayan, meron na palang strongholds na unti-unti nag-o-oppress sa'yo, nagmamanipulate sa'yo, na isang araw, napasok ka na pala. Okay? Kaya minsan magugulat ka, ba't ganito na ako? Bakit dati gusto kong mag-worship? Bakit dati gusto ko ng C2S? Bakit dati gusto ko mag-share? Bakit dati gusto ko sa Panginoon? Bakit suddenly ayaw ko na? Binabad mo yung sarili mo doon sa mga daigdig ni Satanas. Talagang mahuhuli ka doon dahil yun ay pintuan, spiritual door. So tingnan natin mabuti ito para maintindihan natin. Una sa lahat, gusto ko pong maintindihan natin, talunan na po si Satanas. Amen. Wag na po ninyo siyang kakatakutan kasi po meron na po siyang future, nakasulat po sa Bible, sa Revelation, na ang kanyang future ay distraction. At yun po'y silyado na hindi na mababago. Ang pupuntahan ni Satanas ay walang iba kundi ang isang eternal distraction. So ang ginagawa na lang niya ngayon ay baka sakali may maisama pa ako. Ayan. At huwag kang magpapaloko kasi hindi ho 100 years lang ang distraction o ang impyerno. Forever and ever na po yun at ayaw kang mapunta ng Panginoon doon. Kaya nga po gusto kong maintindihan natin, una sa lahat, ikaw ay dapat na mag-submit sa Panginoon. Tayo'y dapat mag-submit sa Panginoon. Kapag may mga galaw ng diablo, resist. Huwag yung tatahimik ka lang. Huwag yung matatakot ka lang. I-resist. Lalayo siya sa iyo. At ano pa, sabi rito,
anuman ang pinanganak ng Diyos, makakayang i-overcome ang mundo. Na born again ka, kaya mong i-overcome ang mundo na ito. Ito yung victory na kaya niyang i-overcome ang mundo. Yun po yung pagiging born again mo. Kaya mong i-overcome ang mundong ito, ang Diyos ng mundong ito, ang galaw ng lahat ng kadiliman sa mundong ito, because Jesus Christ is already in your heart. Amen. At yun nga po, sabi sa 1 John 4:4, you, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ayan. So kaya nga, paano pa rin po ba? Bakit po sa kabila ng lahat, napapunta pa ako sa bondage? Bakit ako parang napapasok sa bihag ng isang stronghold ng kaaway? Ayan. Kasi nga po, meron po tayong tinatawag na, again, balikan ko to, kasi nga po, yan po ang pintuan. Okay? Yan po yung pathway para lang po maintindihan natin. Kasi po, meron pong tinatawag na spirit of contact, kaya po siya nakakapasok sa atin, influence po, ano? Na kung saan yung ating senses, yung mata, nood ka ng nood ng mga hubot-hubad. Ano sa palagay mo mangyayari sa'yo? Di ba? Panay panood mo ng mga pornographic. Ano sa palagay mo mangyayari? Di si flesh, talagang lalakas po yan. Pinapakain mo lagi ang flesh, di po ba? Nood-nood ka ng mga nakakatakot, nagpapatayan, nagbabarilan, nagsasaksakan, mga aswang, mga kadiliman. Ano mangyayari sa'yo? Yung kaluluwa mo na apektuhan. Yun ang finifeed mo di ba? At yung lumalabas sa bibig, naku naman, hiyang-hiya naman ako, di ba? Hindi mahihiya ang mga anghel sa pagmumura, imported pa, Kastila pa yung iba, Ilocano pa yung iba. Mura pa rin po yun, hindi po ba? At yung kamay, saan ba ginagamit yung kamay na yan? So kaya nga, ito po yung isang bagay na dapat na maging aware ka kasi yan ay isang pintuan. Pangalawang pintuan ay yung anger. Ikaw ba'y mahilig magalit? Okay lang magalit, pero sabi rito, huwag mong hayaan bumaba ang araw. Huwag mong hayaang lubugan ng araw ang galit mo. Sapagkat naglalagay ka na ng foothold. Ika nga sa pintuan, para hindi maisara yung foot ilalagay, hindi masasara po yan. Ano po? Naintindihan po ba natin? Kaya pagka galit ka ng tanghali, sa hapon, palipasin mo na yan. Amen? Manalangin ka na, magpatawad ka na. Huwag mong dalhin sa higaan mo kasi baka dalawin ka na ni Satanas kasi nagbigay ka ng pintuan sa kanya para ikay kanyang pakialaman. Ano pa po ang entry na to? Perversion, hindi nagpapatawad, pornography, lust, hatred. Alam niyo ba na ang tao bakit laging galit? Hindi ho dahil laging walang pera. Ano po? Kasi baka may nangyari sa buhay niya. Nung maliit pa siya, wala nang ginawa ang magulang niya, kundi siya ay sabihan ng tanga. Wala kang kwenta. Mabuti pang di na kita isinilang. Lahat ng mga salitang nagko-condemn, nadidinig pa, abuse po siya nung maliit pa siya. Marami siyang emotional wound, sabi nga. And so, kaya galit. Papatulan mo naman. Ayoko dyan, laging galit. Ipag-pray mo. Ipadama mo ang pag-ibig ng Panginoon kasi kailangan masara yung pinto para si Kristo ang siyang maghari sa buhay niya. Ano pa po? Jealousy. Yan. Yung mahilig po bang, maselos, sobrang maselos, ano po, over-possessive. Napatingin lang yung girlfriend sa isang kakilalang lalaki, sino yun? Bakit ka tumitingin sa kanya? May gusto ka sa kanya, no? Hindi ka pwedeng tumingin doon. Dito ka lang, pambihira, ano? Wag kang mag-aasawa ng ganun. Kailangan nun deliverance muna. Ano po? Anyway, so kaya nga, ano pa po ang mga pwedeng pintuan? Idol worship, mga transference, mahirap po tayo makisanib sa mga taong alam nating ang kanilang kadugtong o ugnayan ay ugnayan ng kadiliman. Huwag po tayong makikipamatok sa ganoon, sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Pag mag-aasawa, siguraduhin mo namang born again. Kung hindi born again at gustong-gusto mo siya, sharean mo ng gospel, dalhin mo rito, sharean natin, ipag-pray natin. Kasi pag hindi po na born again yan, magiging isang transference na po yan para sa atin. And ano pa po, yung mga experience natin in the past, trauma. Maraming trauma, sexual violation, childhood violation, yung mga frightening experience, yung mga disappointments, painful experience, ayan.
yung mga depression, mga discouragement, divorce, mga violent experience, yung tayo inabuso physically, tayo po ay kinamuhian, laging galit sa atin, tayo po ay na-violent o na-violate, ayan, and maging po ang mga aksidente po yung nagiging cause po ng mga trauma. So, it could be the door. Kaya nga po, may mga na-aksidente na nag-iba na ugali, nag-iba na isip, nag-iba na ang puso, galit na lagi. Abay, ano nangyari sa'yo? Pinagpipray para po siya ay maligtas. At makawala doon sa mga espiritu na yun. Ano pa po? Inward hold. Ano po yung inward hold? Parang nabubulol ako doon. Ini-involve niya ang kanyang sarili sa demonic practices. Wag mong gagawin niya. Wag ka nang yung spirit of the glass. Wag na. Hindi mo napansin gumagalaw mag-isa? Sino yun? Di ba? Pinaglalaroan ka na ni Satanas. Mga kanyang kakampon, mga cohorts, pinaglalaroan ka na, hindi mo alam, maya-maya sasanib na yan sa iyo. Di ba? So minsan, nakabukas lang ang pinto, anytime pwede kang atakihin. So mga literature, mga objects, mga bagay na alam mong ginagamit sa occult, wag mo naman pag-interesan pa. Amen. Deliberate sin. Alam mo naman na ang pangangalon niya ay mali. Alam mo naman na ang disobedience, ayan, alam natin, ba't ginagawa pa rin? So kaya ito po yung mga bagay na pwedeng maging dahilan ng pintuan, na tayo pakialaman ng kaaway. Believes he can never change. Ito po yung isang medyo mahirap po sa isang tao na hindi siya naniniwalang mababago pa siya. Naku, demonic deception po yan. Kailangan basagin, wasakin. Lahat pwedeng baguhin ni Kristo. Amen? Wala pong hindi pwedeng baguhin si Kristo. Lahat pwedeng baguhin ni Kristo. Lahat pwedeng iligtas. Kailangan lang natin siyang tulungang maniwala. Ito po medyo mahirap, yung bang nagustuhan na yung kasalanan. Masaya na siya doon. Huwag mo na akong pakialaman. Enjoy ako sa kasalanan. Ilang taong ka bang mag-i-enjoy sa kasalanan? 30 years? Isagad natin, 80? O sagad-sagadin pa natin, 90, kaya mo pa ba mabuhay sa kasalanan pagka ikay 100 years old na? Nakatingin ka na lang, di ba? Siguro yung isip mo nagkakasala pa rin. O sige, ikaw binless ng diablo para mabuhay ka pa ng 100 years old, malakas ka, masigla ka, mapera ka, maimpluwensya ka. Pag namatay ka, saan ka? Impyerno. Ilang taon ng impyerno? 50 years old? 50 years? 100 years? Hindi po. Wala na hong katapusan, trillion and quadrillion and zintillion. Wala na hong katapusan. Eternal na po na pagdurusa. O, sinong naloko? Naloko ka, pinasarap ang buhay mo ng 100 taon, pero ang paghihirap naman nakapalit, walang katapusan. Ika nga, walang hanggan. So, ito po yung mga bagay na nais ng Panginoon na ating pong iiwasan. And, so, kaya naman, ito po yung ilan sa illustrations po natin. Nakita nyo na to dati, pero gusto ko lang diinan uli. Again, the degree of control of the enemy can be on this kind of influence sa atin. Yung obsession, alam nyo yun, yung isip mo hindi mapalagay na nag-iisip lagi ng mga bagay na lustful. Yung ikaw ay naa-addict sa isang bagay na alam mong makakasira sa iyong pagkaisip, pagkatao, sa puso mo. Ito po yung tinatawag na demonic interference. Hindi mo alam, ay inooperan ka na pala, tinatrap ka na pala. Ikaw pala'y binibigyan na ng mga trap. Ano po yung characteristic nito? Sexual sin, excessive cleanliness. Yung bang pag nahawakan ka, alcohol agad. Di ba? Yung kutsara, tinidor, bago gamitin, alcohol muna. Di ba? At yung plato sa restaurant, alcoholin muna yan. Teka muna, anong klase yun? Di ba? So, kailangan ipag-pray natin yun. So, ito namang isa, dirtiness. Marumi lahat. Walang malinis. Naku po, paranoia. Hindi ka naman tinitignan, ang isip mo, tinitignan ako nun ha. Ano kaya iniisip niya sa akin? Nag-uusap yung mga tao sa paligid mo, ang iniisip mo, ako pinag-uusapan nila. Ano kayang pinag-uusapan nila tungkol sa akin? So, ando na yung guilt, unforgiveness, hopelessness. Hindi mo makontrol ang emosyon mo.
laging parang may intrusion ang kaaway sa isip mo. So ito po ay madali lang naman, simple deliverance. Ano po? Ibig sabihin, sa pangalan ni Jesus, umalis ka na, tumigil ka na, layuan mo na ako. I offer my heart, my mind, and soul to the Lord Jesus Christ. Tapos, ang pangalawa ay oppression. Lagi kang takot. Di mo maintindihan. Lagi kang malungkot. Ano ba yung gloom? Parang, yun nga, gloomy, malungkot, di po ba? Negative lagi. Lahat ng kwentuhan, ay naku, baka tayo, masisira lang ang ating mga gagawin dyan. Walang mangyayari sa atin. Naku, tayo masasaktan lang dyan. Wala nang maganda, wala nang tagumpay, panay talo na lamang. Kaya po ito, mga karakteristik na nanaginip ng mga nakakatakot. Kasi naman, maghapon ka nag-iisip ng kakatakutan. Siyempre naman, pati subconscious mind mo, nananaginip na rin ng katatakutan. Nakakita na ng mga, parang may demonyo doon, parang may shadow doon, and nakakadinig ka na. Nadidinig mo ba yun? Parang may nadidinig ako, ganyan. And pati pangalan mo, nadidinig mo. Yan. So ito po ay, na-oppress na po tayo. Isip ka ng isip sa problema mo. Walang katapusang pag-iisip sa problema. Pag inisip mo ba ng inisip ang problema mo, masosolve ba ang problema mo? Nakakita ka ba ng taong isip ng problema? Ay, salamat dahil sa isip ako ng isip ng problema, na-solve ang problema ko. Sa halip ang isipin mo si Jesus, isipin mo ang Diyos, isipin mo ang kanyang kapangyarihan, isipin mo ang kanyang kabutihan, isipin mo na tutulungan ka ng Diyos at yun po ang mangyayari sa atin. Amen. So I think it's also a simple deliverance, pero ito na po yung medyo mahirap ng gawin. Kasi hindi mo na makontrol. Kasi natitaken over ka na. By the way, yung possession ay hindi po ito possess in a sense na ikay born again na possess ka. Hindi po. Ang nagmamay-ari lamang sa iyo ay si Jesus. Gusto ko lang liwanagin yon. Amen. Hindi ka pwedeng i-possess ng anumang kapangyarihan ni Satanas. Nalilinlang ka lang, na-influensahan ka lang niya into some degree, pero si Jesus ang may-ari sa atin. Amen. And kaya naman, kung babagsak man tayo, babangon tayo uli because of God. Kaya ano po ito, yung mga biglang nagbabago yung kanyang behavior. Meron po kaming mga karanasan din na nakikita. Hindi po ako, yung umaangat, yung buhok tumatayo lahat, yung mata bumibilog, namumula. Naka-experience na po kami niyan. At siyempre po, pag sinabing solemn, medyo seryosohang usapan na to, pwedeng magsimula ka ng alas 6 ng gabi, matapos ka ng alas 6 ng umaga. May mga ganun po. So, minsan walang tulugan, minsan masyadong stressful. And, but because masyadong napabayaan na. Sabi nga, kung kailan naman malala na, saka ka pa nagpa-doktor, ang dami na tuloy natin procedure na gagawin. Magastos na ito ngayon at baka hindi ka pa gumaling. So, the same thing with the spiritual attack of the enemy. Kaya naman, kapatid, huwag ka mag-alala. Sa lahat ng yan, si Jesus lang ang pwedeng maging sagot. Siya lang ang pwedeng maging sagot. Amen. Sapagkat siya po ay napunta para tayo po ay iligtas, pagalingin, tayo po ay dumating po siya to destroy all the works of the enemy because Jesus is our Savior, He is our Lord, He is our healer, He is our deliverer. And in Luke 4:18, ito po ay kinote po ni Jesus Christ from the book of Isaiah. Gusto ko lang pong dumiretso na po doon. Nang sabi niya, siya po ay dumating, inanoint siya ng Panginoon para po iproklama ang mabuting balita. Whatever it is that you have ended up, like in an evilness, in some kind of addiction, in some kind of abuse, or some kind of hurts, kapatid, kaya kang pagalingin ng Diyos. Amen. And ano pa? Bind up the broken-hearted. Maraming mga taong nanakit sa iyo, sobra naman sa asawa, sa pamilya, sa anak, sa kaibigan. Kaya niyang pagilingin ang puso mo. Amen. Ano pa? Proclaim freedom. Na kung saan tayo po kasi ay naging captive, ng mga bagay na ayaw mong gawin, pero sunod-sunuran ka lang. You are in bondage and the Lord can set you free from whatever bondage na alam mong nakakasira sa iyong isip, sa iyong pagkatao, at sa iyong mismong buhay. And release from darkness. Anuman ang bagay na sa atin po ay bumihag mula sa kadiliman, anuman itong mga galaw ng dyablo, mga assignment na ginawa ng dyablo sa buhay natin, God can set you free. And kaya nga, ang sabi po rito,
na tayo po ay kayang pagalingin din ng Diyos ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng klase ng sakit, na kung saan dito nga po ay lahat ng may sakit ay dinala, lahat ng nagkakaroon ng suffering in pain, lahat ng mga demonize, lahat ng nagkakaroon ng mga tinatawag na seizures, lahat ng napaparalyze ay pinagagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan lang po natin maintindihan. Kailangan po si Kristo ay Panginoon natin. Mararanasan natin ang paglaya, ang kagalingan, ang deliverance. Aminin po ang iyong kasalanan. Aminin po ang iyong pangangailangan. Aminin mong gusto mo ng kagalingan. Amen. Aminin mong aminin mong ako'y nagkamali. Aminin mo na ikaw ay nangangailangan ng tulong ng Panginoong Hesukristo. Aminin mong gusto mong gumaling. Amen. Pangalawa, maniwala ka, siya lang ang solusyon, wala nang iba. At i-commit mo na ang buhay mo kay Kristo. Gawin mo siyang Panginoon ng buhay mo. Hindi lang tagapagligtas, Panginoon. Ibig sabihin, wala na ang karapatan mo sa iyong sarili. Amen. Wala na yung rights mo para sa sarili mo. Lahat para sa kagustuhan na ng Panginoon. Amen. Pangalawa, take up your cross daily. Ipapakilala mo na kay Kristo ka, yung integridad mo, hindi ka nagko-compromise yung life testimony mo. And lastly, follow Jesus. Maglingkod ka sa Panginoon. So paano natin ma-experience ang healing and deliverance? Have faith, focus on Jesus, huwag kang matakot. I-recognize natin saan ba nanggaling itong nagiging dahilan ng aking bondage or addiction. Then i-renounce natin, iiyak natin to sa ating Panginoon. And alam ko, may gagawin ng Diyos sapagkat siya po ang sagot sa lahat ng ating nararanasan. Tumayo tayong lahat. Umawit tayo sa Panginoon before we pray. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your
Nais mo bang tuluyan ng gumaling? Makalaya sa lahat ng strongholds and bondage. Ang sabi nga kanina, aminin mo lang. Maniwala ka kay Jesus. At i-commit mo na ang buhay mo sa Kanya. At mararanasan mo ang Kanyang kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Kung nais mo yan, pwede ba kitang maanyayahan sa harap? I just want to pray for you. Sa nais po na maranasan complete deliverance, release from whatever oppressions, release from whatever holds of the enemy, release from whatever bondage, release from whatever sickness and diseases. Ano mang maaaring napansin mo, parang minamalas ako lagi. I-release ka ng Panginoon doon. Sa mga hindi ka nagiging maunlad, hindi ka nagiging productive, parang may hadlang, parang may humaharang sa mga blessing mo. Wasakin natin yan, kapatid. Lumapit ka sa harap. In the name of Jesus, He can break all these strongholds and render powerless all these strongholds and break every bondages. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nakikita mo po mga anak mong ito na lumapit sa harapan. Kapatid, at sa lahat man ng nais na maranasan ito, so, una po sa lahat, hingi natin ng tawad dito. Let us repent. Lord, patawarin mo kami if we have engaged ourselves to the things that we know can end us up into bondage, addiction, or strongholds. Patawarin mo kami, kapatid. Alam mo kung anong inihingi mo ng tawad. Kausapin mo ngayon ang banal na Espiritu. Hingi ka ng tawad, kapatid. Usalin mo ang paghingi ng tawad. Kung ito man ay pornography, ito man ay lustful thoughts, ito man ay addiction, ito man ay alam mong mga bad and sinful influences, alam mong ito ay evil, alam mong ito ay disobedience, alam mong ito ay mga ayaw ng Diyos, pero ginagawa natin, hindi natin mapigilan, hindi mo namalayan, ikaw pala'y naglagay ng foothold, ikaw pala'y nakapagbukas ng pintuan, hindi mo alam, ikaw pala'y na impluensya ng kaaway because of those exposures and engagement. Hingi ka ng tawad, kapatid. Hingi ka ng tawad. Halabarasakarabasyang the Lord. Halabarasakaraban the Lord. Patawarin niyo po kami, O Diyos, for whatever engagement, whatever addiction, whatever mga lustful thoughts and imaginations, whatever adulterous heart, O God, and fornications and sexual immoralities. Lord, forgive us, O God. Lord, mag-repent po tayo sa Panginoon. Ano man ang mga naging pagsalangsang natin sa kalooban ng Panginoon or engaging ourselves to sa mga alam natin na ginagamit ng kadiliman ng kaaway. In Jesus' name, O Lord God, in Jesus' name. Halabarasakarabasyang the Lord. Hallelujah. At i-renounce na po natin ito. I-renounce na. Sasabihin mo sa Panginoon, hindi ko na po ito gagawin. Tinatakwil ko na ito. Itakwil mo na, kapatid, ang spirit of lustfulness. Itakwil mo na ang spirit of pornographic addiction. Itakwil mo na ang anumang spirit of immoralities, sexual immoralities. Itakwil mo na ang lahat ng spirit na ito ng mga addictions, ng mga sinfulness, o ng mga lies, ng mga deceptions. Ang mga spirit na ito ng disobedience ay itakwil mo na ito. I-renounce mo na, kapatid. At anumang alam mo na dapat mo nang itakwil mo na. Kung meron kang mga kinalalaman o kadugtong o ikaw ay naka-engage sa mga alam mong spiritual darkness ang pinanggagalingan, itakwil mo na ito. Putulin mo na ang mga sumpa. Putulin mo na ang mga spirit of poverty, ang mga spirit na ito na sumisira sa iyong buhay. In Jesus' name. And in Jesus' name, Lord, release unto your people that freedom, healing, release unto your people, O God, that cleanse a clean heart, a purified thoughts, a purified heart, imagination, pure and holy, be released upon your people, O God. A heart that will follow you, a heart that will submit to you, a heart that is fully surrendered to you. Let it be released unto your people. Release all the blessings, release all the favors, release, oh God, all the strength, release, oh God, all your goodness, all your kindness, release, oh Lord God, this blessing of prosperity and blessings, oh Lord God, materially na ibibigay mo sa iyong mga anak na sa iyo ngayon ay sumuko na
at itinakwil na ang anumang gawa ng kamunduhang ito. Harabasak, harabasan the Lord. Hallelujah. At kapatid, na tanggap natin at tanggapin natin sa buong puso natin, tayo po ay maaaring magsimulang magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa Kanya for releasing, for His restoring us today into His fellowship, into this holiness, into His righteousness. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Even ngayon ay sa ating pong pag-awit, magre-rejoice tayo. I-claim po natin ang ating pong kaligtasan. I-claim po natin ang ating kagalingan. I-claim natin ang ating paglaya. I-claim natin ang Diyos na nagpagaling, ang nagpalaya, ang siyang nag-restore, ang siyang naglinis. Nilinis niya ang ating puso, ang ating isip. As we confess, as we commit everything to the Lord, sa mula sa araw na ito, mabubuhay ka na para sa Panginoong Jesucristo. Amen! Mula sa araw na ito, paglilingkuran lang natin si Jesus. Amen! Spirit of the living God, we welcome you now. Fill our hearts. Fill us today, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. The forgiveness of the Lord is upon you now. The blessing of the Lord is upon you now. The favor of the Lord is upon you now. The Spirit of the Lord is now flowing unto you now. Receive the new heart, the new life. Receive the new power that comes from the Lord. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Luwalatin natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin siya. Hallelujah. Thank you for the freedom. Thank you for the forgiveness. Thank you, God, for forgiving us, for healing us, for blessing us. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Indeed, we are your people and we are your children. At salamat sa pagliligtas mo sa amin, sa pagpapalaya mo sa amin, sa pagpapagaling mo sa amin. And tinatanggap namin ito at ipapakita namin ito na tinatanggap namin sa pasasalamat, sa pag-rejoice, sa pagsamba, sa pagsunod, at sa pamumuhay na mula ngayon sa kalakasan ng Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And before we leave this place, mga kapatid, ipagtiwala natin sa Diyos ang blessing. Amen. Ano man ang ating pong tithes and offerings, ipagtiwala natin sa Diyos. Lalo na ngayon na tayo Kanyang ginamot, pinalaya, inalis ang anumang hadlang ng pagpapala, anumang hadlang o anumang kamalasan, o anumang gawa ng dyablo na pinipigilan ng ating pag-unlad. Ngayon ay winasak na lahat yan ng Panginoon. And so as we give our tithes and offerings, believe in your heart that it will be blessed by the Lord. It will return to you, pressed down, shaken together, and running over shall be upon your lap. Pagpapalain ka ng kapatid, Panginoon, sapagkat pinagpala ka niya ng kanyang pagmamahal, pinagpala ka niya ng kanyang kagalingan, pinagpala ka niya ng paglaya, pinagpala ka niya gayon din naman sa lahat ng provision. Kaya magpasalamat lang tayo sa Panginoon, ibalik lang natin sa Kanya lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Happy Sunday, everyone. And see you again next week. And I am inviting you po to attend our prayer meeting every Wednesdays at 7 p.m. And once again, we will be having our Family Day. Malapit na po sa May 1 na Labor Day. This is a holiday and this is open for all. Kaya naman po invite your friends and family and let us all enjoy sa atin pong Family Day. God bless everyone!